Alam mo, napanood mo rin siguro to sa TV or sa Facebook. May batang nahuling nagnanakaw o nasangkot sa gulo, pero maya-maya lang makikita mo uli sa kalsada. May mga taong naiinis dito. Baka naitanong mo rin, attorney, bakit pa pinapauwi lang sila? Wala na bang batas? Kaya gusto ko, upo muna tayo sandali. Pag-usapan natin ang RA 9344, ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Simplehan natin ang paliwanag para maintindihan mo kung bakit hindi pagpaparusa, kundi pagtutuwid ang kailangan ng mga batang ito. May tawag tayo sa kanila, CICL or Children in Conflict with the Law. Pero para sa atin, simpleng batang nagkamali lang sila. Isipin mo ito, sa batas natin, kung ang bata ay 15 years old pababa, hindi sila pwedeng ikulong sa totoong bilangguan kasama ang mga kriminal. Bakit? Naniniwala ang batas na may pag-asa pa silang magbago. Kung sila naman ay 16 or 17, tinitingnan ng korte kung alam na ba nila ang tama at mali o yung tinatawag na discernment. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, ang layunin ay hindi para saktan sila, kundi para itama ang landas nila. Ito ang madalas nating maling akala na pinapauwi lang sila at wala nang nangyayari. Ang totoo, kailangang dumaan ang bata sa isang intervention program. Imbis na rehas, binibigyan sila ng counseling, tinuturuan ang skills, at ginagabayan sila sa values. Kung mabigat ang ginawa, dadalhin sila sa bahay pag-asa. Hindi ito kulungan, kundi isang center kung saan may social workers na tututok sa kanila. Ang tawag dito ay restorative justice. Ayusin ang nagawang mali para pagbalik niya sa inyo, mas mabuting tao na sila. Maitanong mo siguro, attorney, paano naman ang ninakaw o sinira nila? Dito tayo maging alerto bilang magulang. Bagamat hindi ikukulong ang bata, ikaw na magulang ang may civil liability. Ibig sabihin, kung may nasira ang anak mo, ikaw ang magbabayad ng danyos. At hindi lang yan, obligado ka ring sumama sa mga seminar at counseling. Kasi sa totoo lang, ang paggabay sa bata, hindi lang trabaho ng polis o gobyerno, nagsisimula yan sa ating tahanan. Bakit nga ba may ganitong batas? Kasi ang bata, biktima rin madalas ng kahirapan o na maling paligid. Ang utak nila hindi patulad ng sa atin na buo na ang pag-iisip. Kung itatapon natin sila sa kulungan kasama ang mga mamamatay tao, lalong masisira ang buhay nila. Sabi nga sa Micah chapter 6 verse 8, dapat tayong lumakad ng may katarungan at awa. Ang pagtutiwid ay hindi laging dinadaan sa dahas. Minsan, mas kailangan lang nila ang tamang gabay. Salamat sa panonood. Sa susunod na episode, ibibigay ko sa iyo ang listahan kung kanina ka pwedeng lumapit pag may problema. Ako si Attorney Chato Olivas ng Easy Law. Lagi mong tandaan ang batas. Simplehan natin. Ito ay video 6 ng Batas Bata 101, ang Child Protection Series ng Easy Law Online. Kung gusto mong panoorin ang previous videos, nilagay ko ang links sa description box. God bless you.